Hello, hello mga kasari! It's me, Jennifer Mejia, ang tindera ng bayan! Hello mga kasari! Ayan, no? So for today's video, magbibigay po tayo ng tips, no? So, ito pong tips na to is ito po yung ginawa ko simulat sa pool. Simula una po ng pagbubukas ng aking sari-sari store hanggang ngayon po, ito pa rin po yung aking ginagawa. Yan. Ito nga po pala yung aking anak. Hello, hello, ganyan, no? Ay, magbibigay po tayo ng tips sa kung paano po lumago ang isang sari-sari store. Okay, lalo na po sa mga nagsisimula pa lang po ng isang sari-sari store. Ayan, panoorin niyo po ang video na ito at i-share ko po sa inyo kung ano po yung aking karanasan. Ayan, kung ano po yung aking karanasan, i-share ko po sa inyo. Okay, kung paano po lumago ang aking sari-sari store. Okay, so yan, no, mga kasari, yung aking pong sari-sari store is nag-start po ako sa puhunan na 30,000 pesos, no? At ngayon po, almost 200,000 pesos na po yung aking puhunan na pinapaikot ngayon dito po sa aking sari-sari store. So, paano ko po ito nagawa, no? From 30,000 to 200,000 na po. So, paano ko po ito nagawa, okay? Ayan, no? Yung unang-una po is hindi po ako nagpapautang. Yun po yung una kong ginawa nung nagsisimula pa lang po yung aking sari-sari store kasi hindi pa po stable yung ating sari-sari store, hindi pa po niya kaya na para ipautang yung ating mga paninda ko kapag tayo po yung nagsisimula pa lamang. Syempre, nangangapa pa tayo niya sa mga presyo at kung ano pa yung mga items na kulang, no? So, madalas po talaga na kapag tayo po yung nagsisimula ng isang sari-sari store, huwag kami quiet. So yan, no, madalas po talaga na kapag tayo po yung nagsisimula ng isang sari-sari store is hindi pa po talaga ito kompleto, as in talagang kulang-kulang pa po talaga. Kaya hindi pa po talaga kaya na magpautang tayo sa ating mga customer kung tayo po yung nagsisimula pa lamang. Okay? So, yung hindi ko pa pagpapautang is hanggang 3 months lang yon. No? After 3 months ng aking sari-sari store, so nakapagpautang na rin po ako kasi hindi po talaga maiiwasan at saka ayun, pakikisama na lang din sa mga kapitbahay ko dito. Pero yung pagpapautang ko po na yun is nililimitahan ko lang po, hindi po lahat pinapautang at hindi rin po one to sawa ang pagpapautang. Okay, may limit po, as in may limit, limit kung ilang tao, kung sino yung tao, at sa items, may limit kung hanggang magkano lang po yung aking ipapautang. Okay? Now, yung pangalawang tips po na ginawa ko po dito sa aking sari-sari store, kaya ako po napalago ang aking sari-sari store is, yan, hindi ko ako, ayan, no, yung napagbentahan ko is ibinibili ko po agad na mga paninda ulit. Sa 30,000 po kasi, ng mga panahon na yon, talagang maliit na lang po siya. Konti na lang po yung mabibili natin sa 30,000, lalong-lalo na ngayon, sa panahon po ngayon, no? So, siguro talagang marami po talagang kulang. Kasi talagang kulang-kulang yung ating mga items kapag tayo po yung nagsisimula pa lamang. Kaya kapag meron po tayo na pagbentahan, is ibili po natin uli ng mga paninda. No? Yung mga hinahanap ng customer na wala sa ating sari-sari store, isulat po natin lahat yan at ibili po natin. No? Kung kinabukasan, ako po, halos araw-araw po ako namimili ng mga paninda ko, ng mga panahong nagsisimula pa lang po ako, as in, araw-araw, tsinatsaga ko po talaga na mamili. No, pumupunta po ako sa bayan para lang maging kompleto po yung aking mga paninda. Ayan, no, yung pangatlong tips po na ginagawa ko nung nagsisimula pa lang po ako sa aking sari-sari store at lumago po ng ganito ang aking sari-sari store ay yan, hindi po libre yung mga kino-consume namin dito sa aming sari-sari store. Lahat po ng kinukuha namin dito sa sari-sari store is binabayaran po namin, hindi po libre. Sinusulat lang namin lahat ng kinukuha namin, and then at the end of the day, binabayaran po namin yung aming mga nakuha. Okay, wala pong libre sa sari-sari store natin. Kailangan lahat po ng kinukuha natin is binabayaran din natin. Okay? Para mapaikot po natin na maayos yung ating ipinuhunan, maibili pa natin ng mga iba pa pong paninda na hinahanap ng ating customer. Okay? Ayan, yung pang-apat na tips na ginagawa ko simula noon hanggang ngayon is consistent. Okay? Maging consistent lang po tayo sa ating ginagawa. No? Simula sa pagbubukas, yan yung oras ng pagbukas at oras ng pagsarado ng ating sari-sari stores. Kailangan consistent po, hindi po paiba-iba ng oras. Okay, para yung ating customer hindi rin malito. Para hindi rin po sila malito na iisipin nila sa ganitong oras bukas pa si Kite Store.
ay ganitong oras sarado na si Kite Store. Diba? Kailangan consistent po. Mag-set po talaga tayo ng oras ng pagbukas at oras ng pagsarado. Okay? Maging consistent din po tayo na yung mga napagbentahan is ibili lang po talaga natin ng ibili ng mga paninda. Okay? I-rolyo po natin sa sari-sari store natin yung ating napagbentahan. So yan, no, maging consistent lang po tayo sa lahat ng ating ginagawa simula noon hanggang ngayon. No? Kung sa ganung pamamaraan, umasenso po yung ating sari-sari store, lumago po ang ating sari-sari store, wag po nating ihinto yung ganung gawain. Kasi nakakabuti po yun sa ating sari-sari store. Okay? Pero kung may mga gawain po tayo, pero kung meron po tayong mga gawain at nalugi po ang ating sari-sari store, please, stop po natin yung gawain na yun. Okay? Kung gusto pa po natin na masalba yung ating sari-sari store. So, ayan, I hope meron po kayo natutunan sa aming video. Kahit na nangunguli pa ang aking anak. Ayan, ayun po yung tips na ginawa ko simula nung nag-uumpisa pa lang po ako ng aking sari-sari store at hanggang ngayon. Okay? So, yan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Have a nice day. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye. Happy selling. God bless. God bless.